Sa sunod, Ma-Ri-Tes is short for Mata Richard Tiso. Magandang gabi sa lahat! Sa mga Marites! 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 So alam niyo na bakit Marites? Number one, chismoso. Totoo sa followers ko. Sino bang followers ko dito? Taas ang naman! So alam niyo naman, updated kayo. Updated. So ang mga followers na nagsabi, Dok, hindi ka lang Dr. Dok, Marites ka pa. So Dr. Marites. Tapos sa pag-isip-isip ko, wala yung pangalan ko, Marites. Mata, Richard, Tes, Tesoro. Marites. Kaya inangkin ko na, ako ang founder ng Marites. Nasa birth certificate ko. Nakakamiss si tatay, no? Kinakamiss. Di ba? Nakakatawa. Grabe. Ibang klase si tatay. Pag-close ka sa kanya, lalo siya magpatawa. Pero gusto niyang i-live ka. Yun ang ginawa ni tatay dito sa akin. Pero gusto ko muna magpasalamat kay Pastor Kibuloy. Yung sa Hong Kong, kasama yung na-video. KOJC yun, palapakan ko natin. Doon po ako tinanggap ni Tatay Igo dahil inimbita po ako ng mga OFWs, especially ng KOJC. And yung venue po, ang KOJC din po yun. So talagang ang laki ng utang ng loob ko kay Pastor Kibuloy. Dahil doon, ako po yung absorb sa Pilipinas. Si Pastor Kibuloy po, ako ay talagang parang lumaki na kay Pastor Kibuloy. Hindi man talaga ako regular na nag-a-attend sa kingdom, pero sa TV po parati. Noon, teenager pa po ako, kasi born again po din ako. Pero parati ako manood kay Pastor. Tapos pagdating ko sa simbahan namin, magkikintuhan kami ng mga young people doon, napanood nyo, ang ganda ng preaching ni Pastor. Kung nanonood si Pastor niya, Pastor, I really love your preaching sa Good Samaritan. Ang ganda ng preaching. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang preaching ni Pastor. Ibig sabihin, ako po'y na-shake sa mga preachings din ni Pastor Kibuloy. Doon sa isang preaching ni Pastor, sabi niya, nag-isaya, hindi siya nag-isaya direct. Ingon siya, mag-isaya sa ako, ingon siya. Sa unang kanilong kasagutan, mabot ang panahon, mahimon ang syudad. Ibig sabihin, yung labas po ng simbahan ninyo, ano lang po yun, grass lang po yun, damuhan. Pero sabi niya, darating ang panahon, magiging syudad. After ilang years, yung damuhan sa labas, naging airport, tapos nagkaroon ng malaking Coliseum. Talagang totoo ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan mo, may anointing si Pastor Kibuloy sa progress. Palapakan naman natin. May anointing siya. Kung ano ang hinahawakan ni Pastor Kibuloy, lumalag. Amen ba? Huwag niyong kalimutan. Number 15 is ako po, yung full name ko po is Mata Richard Tesoro. Diba sabi ko? Kaya Marites. So, sabi ni Kuya Bunda kagabi, na-interview ko kagabi, sabi niya, ano ang meaning ng Marites? Sabi ko, Mata Richard Tesoro po. Sabi niya, di ba si Kuya Bunda din ang tumawa? So, very catchy na yung aking pangalan. Yung Tesoro po ay relative po ako ni Senator Bongo. Because si Senator Bongo po ay Christopher Lawrence Tesoro po. So ako po yung Tesoro Mata. Siya po yung anak ng aking pinsan. Sabay po kami lumaki ni Senator Bongo. Kaya po ako naging close kay Tatay Digong dahil pag may sakit po si Kitty. Kilala niyo ba si Kitty? Yes! Pag may sakit po, hindi pa yan siya. Ako po yung control pediatrician pumupunta sa bahay. Kaya si Tatay Digong habang malaki, kami po'y nag-uusap about sa health and which is very okay naman po. Ngayon yung naging senator si
Ako po'y nasa background lang. Ako po'y naging consultant niya sa mga projects niya. Nag-a-advise din ako sa kanya kung anong naiisip ko or nagtatanong din siya dahil po ako ay doktor. Kaya po gusto ko maging senador. Kasi nag-a-assist na po ako kay Senator Bongo as a consultant. Gusto ko po siya tulungan palalo. Ang malasakit centers, andyan po sa mga public hospital. Correct ba? Ako po isang pediatrician sa private hospital. Wala po kami malasakit center. Ang gusto ko mangyari, ang malasakit center, meron din sa private hospital. Agree ba kayo? Hindi po kasi ibig sabihin na ikaw po'y nagpa-admit ng private hospital ay mayaman ka. Di ba? Gusto mo lang sa private kasi puno ang public. Yes. Gusto mo lang sa private kasi may doktor kang gusto para sa sakit mo o sa sakit ng anak mo. Ngayon, na-admit ng private. Paglabas ng hospital, may malaki ng bill. Ano mangyayari? Lalabas, pipitan doon kala congressman, hihingi ng tulong para sa additional na bayan. Hindi ba pwede yung mga tulong ilagay na sa loob din ng hospital para yung watcher hindi na po lalabas? Ganun po ang ginawa ni Senator Bongo sa malasakit centers. Kaya ang gusto natin ilagay din sa private hospital. Agree ba kayo? Dok, saan ang pera? Mahal ang gasto. Sabi ko ba, alam mo ba na maraming pera ang ating bayan? Makikita mo sa ayuda. Ang daming pera, correct? Payag ba kayo na hindi na kayo tatanggap ng ayuda? Huwag kayo magalit ha? Hindi na kayo tatanggap ng ayuda, pero kung ma-admit kayo sa private o public hospital, libre. Yes! Talaga? Yes! Walang ayuda, pero libre ang hospital. Yes! Woo! Kasi yung ayuda, yung binigay na 5,000 pagkagabi, wala na, umus na. Water na. Seryoso lang yun. Kasi po, kailangan talaga natin ng budget. Di ba sa buhay natin, kung may pera tayo, saan pupunta? Pagkain, tuition fee, damit, bayad sa kuryente. Ready ba kayo? Kunwari may na-admit ngayon. No, meron kami emergency fund. May pera ba kami para ma-hospital? Karamihan po, wala. Correct? Kasi nauubos eh. Kaya ang gobyerno na ginagawa sa ibang lugar, gaya ng Brazil. Ang Brazil po, third world, katulad na ng Pilipinas sa Brazil. Pero kung ma-admit ka sa kanila, libre. Kasi para sa Brazil, ang health, kalusugan, priority. Ulitin ko po, ano yun? Ang health ay priority. Sa Pilipinas, priority ba ang kalusugan? Hindi. Priority ba yung unang ng bilyon? Ang PhilHealth? Priority ba yun? Priority nila magnakaw. Priority ba ang kalusugan? Ni zero budget ang PhilHealth? Priority ba yun? Priority nilang magnakaw. Hindi priority ang kalusugan dito sa Pilipinas. Katulad ng aking kakilala. Delikado ang sakit, grabe. Pagdating sa hospital, talagang 50-50. Namatay ang pasyente. Alam niyo, ang billing, 650,000. Private hospital, namatay siya, wala pang 24 hours. Alam niyo ang tinulong ng PhilHealth? Alam niyo magkano ang tinulong ng PhilHealth sa 650,000? 20 mil. Zero. Oh? Bakit? Hindi pa man umabot ng 24 hours. Oh. So next time kung mamatay kayo, siguraduhin nyo na more than 24 hours hospital stay kayo. Tama? Kasalanan ba nung namatay na hindi siya umabot ng 24 hours? May mali po sa policy na yun. Kaya naman napupunto ng PhilHealth na tumayan ka kasi baka kung magkasakit ka, hindi ka mahirapan. Kasali na naman kung grabe
yung sakit mo, lalo na. Kung grabe ang sakit mo, kailangan ayusin ang pilihan. Kunyari, itatransfer ka sa ibang hospital kasi hindi kaya ng isang hospital. Hindi ka mamayaran yung bill mo nito doon, ba't ka mamayaran? Ano kaya? Kasalanan mo ba yung malubha ang sakit mo? Kung lahat ng pera sa ayuda, huwag ibigay sa walang sakit. Dahil wala naman sakit eh. Itago ng maayos, professional na pagkatago, i-research sa may sakit. Yung mga ayuda pinagbigay sa inyo, mabubuhay na dito palang na lugar. Dahil may punto na sa may sakit. Kaya binibigay ay para daw makatulong, pero actually para yun sa pangalan nila, para matuhin mo sila. Kaya ang request ko, tanggapin niyo ang ayuda, pero ang tutuhin niyo pa rin po ay Duterte. Tama ba? Siyempre, gusto ko rin tulungan ang autism. Alam niyo autism? Yeah. Autistic, ADHD. Magpa-check up ka. 2 years bago mapunta sa development pediatrics. Tapos siyempre mahal. Tapos may therapy pa. Walang tulong ang gobyerno sa therapy. And yun ang tulungan dapat ng gobyerno kasi mabigat na gastuin yun para sa isang pamilya kung yung autism, ADHD at iba pa. Ako rin po ay naniniwala na dapat i-control yung mga online gambling. Ano online gambling? Nakikita nyo sa internet? Ang mga anak nyo marunong ng magsugal. Kaya na yung magsugal nila kahit minor dahil nga may online gambling. I-control po natin yan. Wala po easy money dito sa mundo ito. Kailangan ang ating mga anak mag-aral, tustusan ang kanilang pag-aaral, kailangan ang ambisyon nila, hindi lang magsugal. Kundi ang ambisyon nila, maging doktor, maging entrepreneur. Ganun ang ginawa ng Singapore. Kaya sila po ay magsinisod. Ganun ang gusto natin gawin dito sa Pilipinas. Agree ba kayo? Ngayon po, gusto ko talagang i-promote itong ating mga Duterte dahil talagang ito po ay matitino. Huwag po kayo mag-mix and match. Alam niyo yung mix and match? Pipili ka sa kabila, pipili ka sa kabila. Huwag po. Kasi ang Duterte po is, ano po yan? Yung protest na yan, protest vote. Ano protest vote? Para malaman ng administration na hindi kayo kontento. Kung mag-mix-mix kayo, ang magalang sila, kontento wala kayo, patuloy natin itong ginagawa namin. Pero kung makita nila nag-straight vote kayo ng Duterte, maramdaman nilang halaw. Talagang nag-protesta na sila, gusto nila Duterte. Agree ba kayo? Yan po ang gusto na talagang si Bondo, isang singer, pero ngayon isang lawyer na. Si De La Rosa po ay talagang matapang sundalo. May sundalo po tayo sa ating listahan. Go! Alam niyo na po ang malasakit shelter. Of course, si Hinglo, palapakan po natin, nandito po si Senator J.D. Hinglo. Isang magaling po na abogado, may magandang plano, pakinggan niyo po mamaya. Si Atty. Raul Lambino, pakinggan niyo po pangalan niya, Lambino, parang malambing. No? Dahil ang bakit-bakit na ito na abogado at ang galing-galino, isang magsasaka. Kilala natin si Marcoleta, talagang pinaglalaban, si Inday Sara, dahil po ang Duterte at si Marcoleta, kami lahat po, protection na namin si Inday Sara para hindi siya ma-impeach. Kung ma-impeach po siya, wala na tayong presidente sa 2028. Payag ba kayo? Hindi po! Kaya Duterte po ang ating botohan. Of course, walang iba si Pastor Kibuloy, dahil ako po'y kilala siya, taga Davao, at talagang genius, at ito po'y may anointing sa ating progress, sa ating pasat. Kailangan natin manalo si Pastor Kibuloy, pero kailangan natin na tulungan muna siya manalo. Tama ba? Of course, si Vic Rodriguez, na napakatapang na tao, merong prinsipyo, kaya po, humiwalay siya sa administration, kaya kailangan natin siyang botohan. And of course, ang kaibigan ko, isang artista, pero ako po'y bilib na bilib dito, dahil hindi ordinary yung artista ito. Mag-isip kayo ng artista ngayon, ang mga award ng mga artista ngayon, hindi pa naataw ang nakuha ni Philip Salvador. Ibig sabihin, yung gift niya, hindi po ordinary sa pagiging artista. At
mabait po itong tao. And of course, yung pinakagwapo dyan,